Hello mga ka-offloader sa Pilipinas market. Kumustamos mi amigos, mi amigas. Green naman na green, grass of home ang PSEI 6,468 up siya ng 0.82. Ay, kaya na ba niyang i-break ang 6,500? Ito yung mga up natin na stock, FEX from mid-size cap, Manila Water, LPG, Lupis Holdings, humahataw, lumilipad. Atlantas, Jollibee, LTG. Ito yung mga stock na i-review natin. So, bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Pakipindot ng Offloader sa Pinas Market at saka bell button para ma-notified palagi. Maraming dagang salamat sa ating mga viewers at subscribers. Taralits, Lucio Tan Group, LTG, ang ginawa niya ay bullish plug. So alam niyo na pag bullish plug, ang target price natin diyan ay ganito. So nasa lang tayo 1 day time frame kasi naman to, Pilipinas stock market naman to eh. So hindi naman to siya US market na kung nagdi-day trade tayo. So yan po ang target price natin, 20 pesos So parang balikan niya itong ito, yung mataas na yan pwedeng balikan. May mataas pa dito. So pero paalala bago ang lahat pala, bakibasa niya this is not a financial advice. Ito po ay educational purposes lamang. Ija-ija tajo sa pagbili at sa pagbenta So si LTG sa malapitang tingin, kailangan talaga niya i-break itong resistant natin diyan nasa 14.6 para siya umangat doon sa taas So meron tayong maraming resistant dito sa consolidation area. So maaari yung presyo natin ni LTG ay magganon-ganon bago siya angat doon sa taas kung yun yung gusto niyang gawin. Ang nakaganda lang dito sa kay LTG ay nasa bottom pa siya ng ating trend line. Ito yung trend line natin So kailangan ma-break niya yung mga resistant diyan para naman siya umangat at mag-hold itong may support tayo dito na mag-hold yan 14.30. Baka kasi ganyan-ganyan muna siya, magkunso-kunso dito sa baba bago siya umangat. So kung bagsak naman, wala akong nakitang maliban lang itong nasa 13 gusto niyang i-liquidate pero mas pa rin, bullish pa rin ako dito kay Lucio Tan Group. Jollibee. So Jollibee, last nating review. Meron tayong imbalance dito. Ito na kailangan niyang ipil. So nag-umpisa na nga. So dito yung last nating review. Sabi natin mag-pull back. Piling umangat dito. So pinili niya yung umangat. Nagkunso-kunso. So nagkunso muna siya diyan dito bago siya umangat. So ang mangyari dito kay Jollibee naman, sa aking pananaw lamang ito, ay kailangan niyang i-break itong yan siya, yung 151 para bumalik siya doon sa taas. Mayroon tayong 159 at mayroon tayong sell order block na itong pula na kailangang i-liquidate. Sa US market kasi nililiquidate yan. So pwede magganon yung presyo ni Jollibee bago siya lilipad. Maganyan-ganyan lang yan doon sa taas. So, at pwede din naman magkaroon ng pullback si Jollibee. Yan. So, ganyan lang yan. Baka magkunso-kunso muna bago siya umangat doon. At pag mahina itong support na to, pwede ding i-liquidate niya itong demand. Meron tayong demand yan. Yan yung mga nakikita nating pananaw kay Jollibee. So, nasa inyo na lang po yan. Do your own due diligence. Target price naman ng ating mga broker ay nasaan ba ang target price natin? Nasa 185 to 34. Meron tayong hawak dito. Nasa 199 tayo at 293. So baka magbibili tayo ulit ng buy the dip tayo kasi may panalo tayo kagabi sa US of America na stock. Grabe ang
natawan kagabi sa US market, nag 1,000. Maabot siya ng 1,000 kaso lang nung nag-ano yan, nag-overnight, bumagsak naman sa 3,029, 3.29 ang presyo, galing sa Otso. So nakalabas tayo kagabi sa Otso, dito tayo nakabili sa Trace. So medyo kumita tayo dito tayo sa Trace nakabili, bandang Trace. So kumita tayo ng almost 250% yung umangat ng puhunan natin. So, yang ano kasi sa US market kasi merong overnight sila at merong pre-market pero hindi tayo pwede diyan. So kaya nilabas ko siya kagabi kasi babagsak yan eh. So singit lang 'yun, ba't tayo napunta diyan ano? Atlas, nabahagi ko lang. Atlas, consolidated mining sa last nating review dito. Sabi bullish flag din siya, sabi natin pwedeng bumaba, pwedeng umangat. So pinili niya mas umangat pinili niya yung bullish flag na i-breakout. So nag-breakout talaga siya. So breakout na niya 'yan. So ang breakout kasi itong trend line natin 'yan. Tapos pag lumabas na yung kanila, ibig sabihin breakout na 'yan. So ang target price naman natin dito kay Atlas ay itong bullish flag. Pag breakout 'yan, yan siya 15 or 16. Gusto mong malaki, yan siya. Kung gusto mong maliit lang, nasa 14. Dito tayo sa maliit, ano. So, ayan yung pananaw ko lang. Sa akin lang po yan, hindi yan sa inyo. Kaya nasa inyo na yan, ano. Pasintabi lang po. So, disclaimer. So, yan yung target price natin kay Atlas. Ano bang target price ni TradingView? Meron ba siyang target price o forecast? So, wala siyang forecast. Buy lang siya ang kanyang So, mahataw pa. So, ito yung all-time high na yata to ni Atlas. Hindi. Meron pa pala dito. So, ibig sabihin, merong tendency na pwedeng balikan niya yung nakaraan niyang presyo, 25. So, pero sa ngayon, ito munang liquidation area dito. Yung meron tayo dyan, yung 1732, meron tayong sell order block. Sa US, tina-target yan eh. Yung mga sell order block na yan sa Atlas, So, bullish pa rin ang pananaw natin kay Atlas. So, baka Biyernes may mag-take profit na yan. Lopez Holdings. So, mga Lopez naman, ito, mga small cap din to. Umahataw din, So, nakikita natin, meron siyang ginawang channel dito, banda, merong channel dyan. Tapos, merong dyan. Ito yung natin. So trend line nasa ibabaw na yung kanyang trend line. So maaring pwedeng bumalik 'yan sa dito bumaba. So meron tayong support dito. Saan ba yung support natin? So dito may support diyan. So pwedeng pag 'yan, mag-pullback kasi nasa trend line siya eh. Either i-break niya to or babalik siya, Pwede siyang gumanon, pullback. May support tayo dito. Kung malakas yan, pwedeng mag-bounce back. Pero pag mahina, pwedeng gumanon. So, pwedeng gumanon yung baka mag-take profit. Pag malakas talaga to siya, pwedeng gumanon din yan, dumiritso, di ba? Yung kanyang presyo. So, yan yung pananaw natin dito kay LPG, Lopez Holdings. So, sa mga Lopez Holdings to sa IBS. Siguro yung ABS-CBN, tingnan natin nga yung ABS. Umangat ba? ABS. Ayan, umangat din. Kaya siguro, humataw to si Lopez Holdings. LPG, So, Manila Water. So, nandito pa rin si Manila Water. Although, upward trend pa rin naman to siya. Pero, nasa baba pa rin siya, Meron tayong trend line dito. Channel kay Manila Water. Yan. So, kailangan niya bumalik sa, nasa ilalim pa siya eh. So, kailangan niya bumalik doon sa taas. So, para magawa niya yan, kailangan ipang-break tong mga, niyan, yung mga resistant. Meron tayong resistant dito sa 37, bandang 37 na medyo malakas-lakas,
So, si Manila Water, kailangan niyang i-break ito. Ayan, so baka maganyan. Tapos, pag pullback, bounce back. So, may mga resistant yan kasi hanggat tumating doon sa taas, na trend line. So, kung mahina-hina naman to si kung hindi niya kayang i-break yan, baka mag-pullback to si Tapos meron tayong resistant yan, so baka mag-consolidate lang muna diyan, pabalik-balik yung presyo diyan bago mag-decide na i-take tong kaya tirahin yang demand dito sa baba, yung kulay green. So, pwede din naman after diyan, dito, pwede ding gumanon siya diretso, pagkatapos niya mag-consolidation. So, nasa kanya na yan kung naman. Ang target price ng ating mga broker ay nasa 50 to 41.38. So, kung long term ka, walang kaba kasi ang target price nga is nasa taas, So, yun ang nakaganda kung meron kang target price ng mga broker mo kasi meron kang At sa TradingView naman, target price na maximum is 57, average is 47. So, 57, 47 dito banda. So, ibig sabihin, itong target price ng mga broker ay may pag-asang malaking chance na yan, pupuntahan yan kasi nasa bottom pa siya ng trend line. So, long term ay magandang takbo, So, ibig sabihin yan, long term ka, may 25% ka na kikitain, FAX, mining, last nating review, dito, baka sabihin natin na umangat siya doon sa taas at pwede ding bumaba dahil nga may ginawa siyang inverted cup na pattern Para hindi ito matuloy itong dito sa baba ay kailangan niyang magtuloy-tuloy doon sa taas, So, kailangan niyang i-break itong na yan, tawag niyan, i-break itong resistance. So, na-break na niya itong 12. So, kailangan niyang i-break naman itong tawag niyan, itong 13.8. Yan. 13.3, Kailangan niyang i-break yan. So, ibig sabihin, kung upward direction ang pag-usapan, pwedeng gumanon si APX. Yan, maganon yan, So, bago aakyat doon sa taas. Ang negative side naman, ganun pa rin ang kanyang gagawin. Pwedeng gumanon yan, Kasi may demand tayo dito tapos inverted cup siya. So, baka magbaba muna yan, Pwedeng bumaba din yan. Pwedeng gumanon. May resistant tayo dyan, support. So, kung malakas yan, pwede bumalik. Pero kung mahina, pwedeng bumagsak doon sa So, yun yung pananaw natin dito kay Apex Mining. So, yan lang po ang ating 6 na stock na nire-review. So, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Babus!